napasama o napailalim sa Revolusyonaryong Kilusan noong 1971. Mga 13 years old pa lang ako noon dahil yung isang kapatid ko na nag-aral sa Philippine College of Commerce na ngayon ay PUP ay naging aktivista o miyembro ng Samahang Mulabe sa pamumuno noon ni Crispin Miranda ng Philippine College of Commerce nga noon. Mula ron sa pagiging aktivista ng kuya ko, ay nagkaroon kami ng mga teach-in, no, ng tawag, o mga talakayan doon sa aming bahay, sa aming komunidad. At maaga akong namulat, no, doon sa mga batayang prinsipyo na pinaglalaban noon ng Revolusyonaryong Kilusan na umabot doon sa level na at the age of 13, naging aktibong miyembro nga ako ng aktivismo sa Manila hanggang sa pati buong pamilya namin ay napalahok doon sa aktivismo. At sa komunidad namin ay naging leader kami ng mga pagkilos dahil meron kami mga kapitbahay doon na mga squatter o tinatawag nating maralitang lungsod. Nanguna kami para doon sa pagsusulong ng karapatan ng mga maralitang tagalunsod para hindi sila mapaalis sa kanilang mga tinitirikang bahay. At gayon din, naging aktibo ako sa eskwelahan namin sa may Manila High School. Nagtayo kami ng chapter doon ng aming samahan, yung Samahang Mulabe. At napasama tayo sa mga maraming rally noong 1971. Kasama na doon yung massacre doon sa may kongreso noong 1971, yung SONA, Presidente Marcos. Nagpatuloy ito hanggang sa may deklara ng martial law noong 1972. Nahuli yung mga kakolektiba ko sa Manila High School. Nahuli sila, pero hindi ako nahuli ng mga military noon. Tapos nag-underground yung kilos namin noon dahil martial law na noon. Yung dalawang kuya ko ay umalis sila, nag-full-time revolutionary sila. Ang isang kapatid ko ay napasama sa mga Sparrow noon, panganay namin. Tapos yung isa naman ay napasama sa communication ng CPP. Pero halos hindi nagtagal. Siguro napanghinaan sila ng loob, napagod sila. Bumalik din sila sa pamilya namin. Siguro mga 6 months to 1 year sila rin na full-time na underground. Ano? Ako naman, above ground ako, nasa estudyante. Nagpatuloy naman akong pumilos sa hanay ng mga estudyante na pero at the same time, nag-aaral tayo una sa FPU, tapos sa PUP. Pinagpatuloy natin yung pagkilos sa hanay ng mga estudyante hanggang noong 1978. Noong 1978, maalala ko nung interim batasan pambansa election, siguro mga April 4 yan, o April na-capture tayo, nahuli ako ng mga elemento ng noon, PCINP, sa may harapan mismo ng Campo Crame. May dala kaming mga leaflets. No? Siyempre, itong mga leaflets ay kontra sa gobyerno. Bagamat masasabi nating hindi naman aktwal o hayagang nananawagan ng paglaban sa gobyerno. Pero nung panahon nga na yun ay martial law, pinalilitaw nila na illegal yung mga dokumento o leaflets na huli sa amin. At doon nga ay aresto tayo, nakaranas tayo ng physical na pananakit o tawag natin noon ay torture. Kasama ko isang estudyante rin noon na taga National University. Talagang bugbog kami doon sa hanggang papasok doon sa may loob ng Campo Crame. Pero nung araw din na yon, nakalabas kami dahil nga ron sa ilang demokratikong espasyo ng panahon na yon, dahil nga merong IBP election.
at nakakontak abi agad noon kay Charito Planas, no, para i-report namin ano yung nangyayari sa amin. At kumilos naman itong mga human rights groups, pamumuno ng Free Legal Aid Group noon, ng PLAG. At nung gabi rin na yon ay na-release kami o napalaya kami sa Campo Crame at nagkaroon kami ng pagkakataon na magsalita doon sa isang rally doon sa Tondo noong gabi rin na yon na napalaya kami sa Campo Crame. Mula noon, nakita ko na wala nang puwang para sa isang legal na pagbabago, sa legal na pakikibaka sa kalunsuran, na sa kabila ng mga pagsisikap namin na lumaban ng parehas ng legal sa pamamaraang rally, boycott, ay ang ganti sa amin ay karahasan, no? Tulad nung pag-aresto sa akin na may torture pa, na nakita ko wala nang puwang para sa legal na paraan ng paglaban sa gobyerno. Kaya nagdesisyon ako, nagboluntaryo ako na sumapi sa Bagong Hukbong-Bayan o sa NPA. Ako mismo ang nagsumulat o nagbungkahi sa kinapapaalooban kong kolektiba sa Metro Manila noon, sa University Belt. Dahil naging na tayo noon. Noong 1977, naging kasapi na ako ng CPP, ng Communist Party of the Philippines. Candidate member na ako noon since November 1977. Kaya isinahapag ko rin sa kolektiba namin na mamumundok na lang ako. Kasama na ako sa Bagong Hukbong-Bayan. Dahil nakita ko nga na wala nang puwang para rin sa legal na paraan ng pakikibaka sa kalunsuran. Nung pumayag yung aming kolektiba sa Metro Manila noon, pumayag sila at pinadala ako rito sa Region 2, so, Cagayan Valley, noong November 1978. November 1978. Dumating ako sa una sa may probinsya ng Cagayan, sa bayan ng Amulong. Tapos, bali, 3 kami noon na galing Manila. Tapos meron pang 2 na kasama namin na galing Manila na kasunod namin, pero nauna kaming 3. Hanggang sa nakontak kami ng mga kasama sa may Bagao, Cagayan, sa may Cagayan, Bagao. At doon, na kausap namin yung mga matataas na leader ng CPP-NPA dito sa Cagayan Valley. Isang si Leo Velasco, na kilalang leader pa yata ngayon ng Revolutionaryong Kilusan, na siya isang nakipag-usap sa amin. Tapos siya yung nagbigay sa amin ng mga direksyon, ng mga pag-aaral, mga training, ano mga dapat gawin dito sa loob ng Nung hindi nagtagal, nung November 1978 na yun, ay nailagay na ako agad sa isang sandatahang unit pampropaganda o SYP, tawag doon, na kumikilos sa may boundary ng Gataran at Lalong. At nung hindi nagtagal, namatay yung isang pinakamataas na leader namin doon sa area na yon. Natawag yung area na yon, Bagong Silang yung tawag doon sa area na yon. Namatay yung leader namin doon. At halal ako na parang isang kasapi ng komiting tagapagpaganap ng distrito na yon sa Bagong Silang. Mula nung namatay yung leader na yon. Hindi rin nagtagal nung 1979, dahil kinakailangan ng buksan yung area ng Western Cagayan noon, yung bandang Western Cagayan, inilipat ako sa Western Cagayan ng pamunuan ng rehiyon, dahil nakita nila yung kapabilidad nating mamuno. Naging political officer tayo ng expansion team sa may Western Cagayan. 3 lang kami noon, nauna, nagpunta sa Western Cagayan. Tawag sa amin sa grupo namin ay semi-legal team. Semi-legal team, ang baril lang namin maliliit na pistola. Pinasok namin yung mga bayan ng Santo Niño, Rizal, Cagayan,
bahagi ng Tuaw hanggang sa bahagi ng Coner, Kalinga. Pero ang pinaka-focus na pinasok namin o binuksan naming area yung Rizal, Cagayan dahil napaka-estratehiko nitong bayan na to para sa armadong pakikibaka. Halos lahat ng barangay sa may bayan ng Rizal napasok namin, pati yung poblasyon niya. Talaga nabuksan namin. Maraming mga masa doon na tinatawag namin na naging taga-suporta ng SCPP-PNPA noong 1979. Doon din panahon ng 1979, siguro mga Mayo yun, nasawi sa labanan yung pinakamataas na leader naman dito sa Isabela. Nasawi sa labanan, kaya nagkaroon ng problema sa leadership o sa pamumuno rito sa Isabela. Na noon sana ay ililipat ako sa isang unit panlaban, yung tinatawag naming unit guerrilla noon, yung kauna-unahang unit guerrilla noon, na ito yung unit ng NPA na panlaban talaga. Itatalaga sana ako na political officer nung unit panlaban na yon, pero dahil nga namatay yung pinakamataas na leader dito sa Isabela, hindi natuloy yung paglipat sa akin sa unit panlaban, bagkus ay dinala ako rito sa Isabela bilang pampuno dun sa malaking kawalan na kung saan yung pinakamataas na leader sa Isabela ay namatay sa labanan. Kaya nung hindi ko makalimutan ito, nung Pasko ng 1979, Pasko ng 1979 mula sa Gataran, Cagayan, umalis kami ng Gataran, Cagayan, nilakad namin papuntang Isabela. Isang unit kami, mga 7 o 9 kami katao na nagpunta ng Isabela. Dinala ko sa Isabela at nilakad namin mula Gataran hanggang Isabela. Eksaktong-eksakto, di ko makalimutan ito, sa boundary ng Isabela at Cagayan, December 31. Bagbabagong taon, nandun kami sa pinakatuktok ng boundary ng Isabela, Cagayan, habang nagpuputukan yung mga alas 12 ng gabi, bagong taon nga, puputukan yung mga kwitis, mga nandun kami sa tuktok ng bundok. Nandun kami mismo sa boundary ng Isabela at Cagayan. 1980 yun, January 1980. Mula noon, Dili na po. Change. Ano na po tayo? Rolling. 5, 4, 3, 2. tapos noon, nung pagdating doon rito sa Isabela, ang una naging trabaho ko ay naging instructor ako ng mga kurso ng CPP, kurso ng partido, particular yung batayang kurso ng partido. No? Para instructor ako nito, na ito ay meron nung una 15 paksa yung tinatalakay rito sa batayang kurso ng partido, mula ron sa prinsipyo ng Marxismo, Leninismo, Maoismo, hanggang doon sa sitwasyon ng bansa, sa sitwasyon ng Pilipinas. Kaya mula January hanggang Marso yan, nakasiguro 3, 4 na course na pag-aaral o sesyon ang ginawa ko. Halos lahat ng membro ng CPP rito sa Isabela, binigyan ko ng pag-aaral ng batayang kurso ng partido. Dumating ako rito sa Isabela, meron lang kaming 41 puwersa ng NPA na armado. At ang armas namin ay 37 lang. 37 lang na armas namin. 41 yung tao. O mandirigma. Bagamat meron pa kaming mga suportang masa o tatawag naming aktivista o organisador sa mga barangay noon. Siguro may mga 50 barangay noon sa buong Isabela yung nakikilusan noon ng NPA. Tapos mga 1/3 noon yung tinatawag naming consul area o yung matatag na ang pagkakaorganisa sa mga mamamayan. Pagkatapos nung serye ng mga edukasyon na isinagawa ko rito sa Isabela, nagkaroon noon ng plenum. Ito na yung binuo yung Provincial Party Committee dahil nga na sa pagkamatay ng pinakamataas na leader noon.
binuo yung Provincial Party Committee, nagkaroon ng plenum o tinatawag naming plenaryo, no? Dito sa plenum na to, nahalal ako bilang kagawad ng komiting tagapagpaganap o komiting probinsya at komiting tagapagpaganap. Noong siguro mga Mayo 1980 yon, naging kagawad tayo ng komiting tagapagpaganap. Hindi lang. Tapos, formal na nagpatuloy, naging tayo yung pinaka-instructor ng partido sa mga, bisayin, hawak ko ang edukasyon, ano, yung pag-training ng mga kasapi ng partido noon dito sa Isabela. Tapos, nung 1981, itinalaga ako bilang kandidatong kagawad na ng Regional Party Committee ng Cagayan Valley na sumasakop sa mula Batanes hanggang Biskaya. Naging kandidatong kasapi ako ng Regional Party Committee. Matatandaan ko noon, ako yung pinakabatang miyembro ng Regional Party Committee noon sa buong dito sa rehiyon. At hindi lang yata sa rehiyon, baka pati sa buong bansa. Dahil ano pa lang ako noon, 23 years old ako, kagawad ako ng Regional Party Committee. Tapos, nung meeting namin noong 1981, nagkaroon ng regional plenum sa may Cagayan. Nung tapos ng plenum namin ng June 1981, pag-uwi namin dito sa Isabela, yung pinaka-leader namin sa Provincial Party Committee ay tumakas. Tumakas siya, napagod na siguro siya sa pagre-revolusyon. Di na niya nakayanan siguro yung pressure o hirap. Umalis siya nang walang paalam sa kilusan. At mula noon tayo yung tumayong OIC o parang OIC na secretary ng Provincial Party Committee ng Isabela. Na nung mga panahon na yon, mula sa 37 armas at 41 tao, umabot naman na kami ng 60 yung puwersa namin noong kalagitnaan ng 1981. Siguro mga 56 yung armas namin noon. 60 na tauhan, 56 na armas. Noong 1981, mga June 1981 yon. Mula noon, naging OIC ako nang balis nga yung pinakamataas na leader. Naging OIC secretary tayo. At unti-unti ay nakakita na natin yung buong sitwasyon sa Isabela, nakapako na yung buong sitwasyon. Agawa tayo ng mga estratehiya at taktika na sa tingin natin ay aangkop doon sa kalagayan ng probinsya ng Isabela. At mula nga noon, mabilis na lumawak